Ito may nagtatanong pa rin sa akin ito hanggang ngayon eh. May nagme-message pa rin. Ang tanong niya ganito, Boss, pag kumuha ba ako ng sasakyan, kaya ko bang hulugan ito pag pinasok ko kay Lalamove? Kaya mo ba? Alam kaya, ito ang tanong no? Alam kaya nila na ano, yung binubok nila? Diba? Yun na lang ang tanong. Alam kaya nila na ano? Kasi diba mamimili ka priority, regular, pooling. Hindi nila alam siguro yung pooling, no? Hindi natin alam eh, di ba? Alam kaya nila yung binubok nila? Alam kaya nila yun na, uy, baka mamaya nakita lang nila, mababa lang yung presyo. Dito tayo sa ano, mababang presyo, di ba? Pwede kayang ganun mangyari. Nakikita lang na, dito tayo sa mababa. Pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng pooling. No? Ganun kaya yun? Tingin nyo. O, alam nila, pero talagang gusto lang nila magtipid. Di natin alam eh, di ba? Di natin alam kung ganun yung ano eh. Merong hindi alam na pooling na akala nila mura dito sa pooling, dito tayo. Pero di nila alam ang deliver nun kahit hanggang 11:59 ng gabi. Darating sa kanila yung booking nila, yung inano nila. 'Di ba? Hindi nila alam, di natin alam eh, 'di ba? O yung iba nagtitipid, walang pera, hindi nila alam yung mag-book, 'di ba? Mga ganun eh. O kaya iba buraot talaga, gusto nila yan, dito tayo. Kasi may pooling na puno yung sasakyan mo, di ba? Parang dito tayo, tapos pupunuin yung sasakyan mo. Ano ba yun? Hindi nila alam? Ano ba ipapaliwanag? Naintindihan nyo? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Hindi nila alam siguro to, no? Walang nagpapaliwanag sa kanila. Baka akala nila, nagbubok lang sila, makakamura sila. Tapos pagdating ng sasakyan, pupunuin. Tapos minsan nga, iba umaangal na bakit gabi na, wala pa, ganitong oras, wala pa. Kaya na pa daw pinick up, di ba? Alam ba nila yun? Sana yung mga nagbubok no, nagtatanong muna sila kung ano ba yung binubok nila, di ba? Sana nagtatanong muna sila. Di ba? Parang inutusan sila ng boss nila, pa-deliver mo to. So, binigyan ka na 1,000. Pang-priority yun, di ba? Pang-priority. Ibubok mo ngayon ng pooling, so may kita ka pa. Alam niya eh, no? Kumita pa yung ano. Tapos magtataka yan, ba't wala pa ano? Sir, baka daw ano, ganyan. Magdadaylan yung inutusan. Yun lang. So may booking na ako. Pagtapos dumaldal eh, no? May booking na ako. Ito mga boss, ang aking booking. Yan, puro sibuyas. Ang ano niya, kilogram niya, ano, ang kg umabot ng ano 1.8 kg, 186 na bag daw ng sibuyas. Kinuha ko na eh, kaysa nakatunganga ako dun nagbibilang ng ano mga dumadaan. Pinikap ko na to. Sa ano to, ang drop na ito sa may Tondo. Traffic dude, Tondo. Kaya on the way na ako doon mga guys, sa pick up pala. On the way muna ako. Medyo malayo itong pick up ko. Na-swipe ko agad. Na-swipe ko eh. Hindi ko napansin, malayo pala pick up, mga 5 kilometers. Kaya pick upin ko na to. Pikit mata. Nandito na tayo sa mga sibuyas. Puro sibuyas nga, grabe. Siguro kayo libre na kayo sa sibuyas dito. Libre na kayo. Isa lang. Dami oh. Madam, magkano isang ganito? Pag isa-isa? Hindi nyo binibenta? Saan siya inaano? Doon na yung binibenta? Na-pick up ko na itong mga sibuyas. Ang daming sibuyas eh, no? Gawin ko kayang onion rings to. Pambirang yan, hindi sila nagbebenta daw. Doon daw sa drop-off ang bentahan nito. Andan pala nito sa may road 10. Patay tayo dyan. Road 10 sa may Tondo. Kaya drop muna natin to. Medyo dahan-dahan lang tayo. Tara, samahan nyo muna ako. Ano yan? Binibenta nyo rin dito yan. Magkano isang ganito? Isang ganito, 1,050? Mahal ah. Doon mo ibababa.
Kaya mo to? Kaya mo to? Konti lang. Konti lang. Siguro sa akin, pag binuhat ko to, hingal na ako. Isang piraso nito. Sa wakas, naibaba na rin yung mga sibuyas. Ang sikip dun, pambirang yan. Ang sikip. Alam mo yun, may mga dumanak, parang ayoko na nga eh. Ayoko na nga tumuloy. Parang gusto ko na nga i-cancel. Pambira, parang gusto ko na magtayo ng tindahan doon, ibenta ko na lang yung mga sibuyas. O kaya i-prito ko, gawin kong onion rings lahat. Kasi ang sikip talaga, grabe. Nakita nyo naman, di ba? Yung napakasikip. Yung mga nakabike, mga nakamotor, walang pakialam kung tumama-tama sa mga gilid-gilid mo. Siyempre wala kang magagawa kasi ang sikip eh, no? Tara nga, punta tayong barangay, iangal natin to. Ngayon, umalis ako dun eh. Ayoko dun kumuha ng booking. Mga mamay pick up na naman ako dun. Ayoko dun kumuha. Ayoko. Kaya ngayon lumayo ako, talagang tumakas ako. Pambirang yan, talagang ayoko dito. Ang sikip. Kaya habang ito, bumabaybay ako, naghihintay-hintay ako. Kaso walang lumalabas, pambirang yan. Walang lumalabas, nakakainis. Kaya abang muna ulit ako. Wala ako nakuha malapitan, nakakaumay. Ang tagal ko naghintay, wala ako nakuha malapitan. Puro malalayo yung drop, nakakainis. Baka may pag kinuha ko yung malayo, tapos matraffic ako pabalik, yari na ako dito sa schedule na alauna. Kaya ngayon, naghintay na lang, kumain na lang. Ipagkwentuhan na lang ako doon sa mga, ano ba to, yung mga joyride. Nakapagkwentuhan na lang ako. Mga nagpapahinga din sila eh. Kaya ngayon, pipick upin ko na lang to. Siguro pagka mamaya na lang pagka uwi, kukuha na lang ako pasabay pa uwi. Sana may makuha ako para hindi sayang yung pabalik ko. Kasi malamang pagbalik ko nito, pushcart na lang ulit yung dala ko eh. Kaya sana makakuha ulit ako ng ng pabalik. Sakto lang eh, 40. Sakto? Diba, 5 lata? Tayo mo yan, kuya. Tayo ito. Ayan yan, yung banda niya. Oo, yan lang yung banda na yan. Kasi yan, pag-receive mo. Kasi yan. Oo! Hello, apa? Nahirapan mo ang sarili mo eh. Yun, maluwag ka yan, oh. Nahirapan mo ang sarili mo. Teka lang ha, baka hindi ko masarado dun. Sarado mo muna, kuya. Ah. Ano mo? Ano ka lang, mas? Hindi. Dito ka siya, tabi ko. On the way na tayo sa ating drop-off. Tara. Nag-drop na ako dito eh. Ngayon bawal na daw ang drop doon sa loob. No? Kaya ganun. Why is like that? Pinagbawal na daw. Eh magda-drop lang naman. Damot eh. Alam mo, pogi. Mga guard na to, pinapahirapan tayo. Hilahin mo, aalalayan ko. Hingi kang tape. Ito, meron na. Ayun. Ako na. Ako na magte-tape habang hinihintay kita. Oh. Pakialalayan to, baka malaglag. Yan. Ilang piraso? 20, di ba? Hindi kasya 8. Okay na? One, 2, 9, 10, 19, 20. So hindi ko naman gawain to, di ba? Kasi kung hihintayin ko si kuya, ang tagal.
Kawawa naman. Nag-iisa lang siya. Hindi kami pinag-park dun sa loob. Tapean mo dyan. Isa pa? Hindi na. Corny, pinahirapan tayo eh. Okay na. Wait lang, pipicturean ko na lang yan dyan. Yan na lang, dun. Na-drop na ni Kuya lahat ng ano, lahat ng box. Pambira, hindi kami pinag-park dun sa loob kasi nga bawal na daw. Nandito kami sa kalsada nagbababa. Eh hindi ko maiwan to kasi baka matikitan ako eh. Sa Pasig to eh, di ba? Anak ng Pasig naman. Kaya ngayon ito pawis na pawis, nagmamadali ako ano. Kaso ang tagal ko, may waiting time doon na 200. Kasi ang tagal eh, tagal namin eh. Ang bira ko sa loob to, binaba ko lahat to, pambirang yan. Oh. Natulungan ko pa si Kuya iakyat sa taas yung mga box, lots of boxes. Kaya yun, hintay ko lang si Kuya. Tapos hatid na namin to doon sa ano. Okay, okay. Sa wakas, na-drop na din. Natapos, ang tagal ko. Umiiyak. Ang tagal ko, grabe, pambirang. Grabe na yan, oh. Nakakainis dun mag-drop ngayon, ha. Tawag dito, yun nga yung tanong sa akin, kung kaya daw bang hulugan yung sasakyan ngayon. Ngayon, ha. Ngayon, alam mo, ito na sabihin ko sa iyo, ha. Ito, totoo. Mag-isip ka muna bago mo gawin. Yun lang yun. Kung ikaw nangungupahan, nangungupahan ka, ako nangungupahan ka, dalawa anak mo, yung asawa mo walang trabaho, at ikaw lang yung kumikilos, tapos kukuha ka ng sasakyan, pag-isipan mong mabuti. Yun lang yung masasabi ko sa'yo. Pag-isipan mo kung paano magiging diskarte mo. Pag-aralan mo muna mabuti, tignan mo muna yung mga naglalala-move na kagaya ng mga ganito. Hindi ko naman pinapababa yung ano mo kasi 'di ba? Ang hirap kasi nung ano eh, yung kukuha ng sasakyan tapos sabay hindi mo pala kakayanin sa huli. Alam mo 'yun, pag-aralan mo muna, pag-usapan yung mag-asawa. Pag ikaw lang mag-isa ang gagawa, alam mo 'yun. Kasi may asawa ka, iisipin mo yung gastos, yung kuryente, yung pagkain nyo. Eh kung yung anak mo nag-aaral parehas, dalawa, 'di ba? Kung nag-aaral na yung parehas, tapos ikaw lang nagtatrabaho, si misis mo hindi makapagtrabaho dahil siya nga yung nag-aalaga, di ba? Pero kung gusto mo talaga yung kumuha ng ganito, maglalaan ka ng mahabang oras sa kalsada hanggang gabi. Yung iba nga hindi na umuuwi, di ba? Nagpapadala na lang sa Gcash sa para nangingibang bansa eh, no? Di ba? May ganun eh. Kasi pag-iisipan mo mabuti, maglalaan ka ng mahabang oras sa kalsada para kumita. Lahat ng booking kukunin mo yan, di ba? Talagang kailangan maka 7,000 per day ka dapat dito eh. Pero kung kagaya ng mga tropa ko na talagang lumalayo, ay mga ka-GC ko na lumalayo talaga ng probinsya yun, talagang lumalabas yun, kumikita ng ganun yun hanggang gabi. Minsan inaabot sila ng 2 araw doon kasi naghihintay sila ng pabalik eh, yung mga ganun. Kasi isipin mo, ako ikaw lang din mag-isa nagbabiyahe para sa pamilya mo. Eh paano kung magkasakit ka? 1 linggo kang magkasakit, nilagnat ka, yung sumakit katawan mo. Pero wag naman sana kung mangyayari. Pero kung halimbawa lang, eh di matitengge yung sasakyan ng ano, di ba? Eh kung ipapaboundary mo, magkano lang boundary nun? 1.3 per day? Ganun ata, parang ganun, 1.5, depende sa kung anong sasakyan na ipapaboundary mo eh. Di ba? Ikaw ba ipagkakatiwala mo yung sasakyan mo sa kung barlahurain sasakyan mo? Di ba? Kumbaga parang ipasok kung saan. Pag-isipan mo, yun lang yung sasabihin ko sa'yo, binibigyan lang kita ng idea. Yun lang yun. Kasi madali lang kumuha ng sasakyan. Ang mahirap dyan, yung ibabalik mo. Kasi nag-down ka dyan, magda-down ka dyan, di ba? Di ba? Pag-isipan mo lang, yun lang yung totoo talaga. Pero kung ikaw naman binata, kung binata ka, kayang-kaya mo yan. Masasabi ko lang sa'yo, hanggat binata ka, pag-ipunan mo na, mag-ipon ka na, matutok ang mag-ipon. Hindi yung pagka binata ka,
Alam mo yung magwawaldas ka lang, kada kita mo sa isang araw, iwawaldas mo lang din, ipang-scatter mo, ipapataya mo sa mga online gambling. Nako boy, wag ka nang kumuha ng ganito kung dun mo rin lang dadalhin. Pero kung ikaw may utak na ibabangko mo lahat ng kinikita mo, at pagdating ng araw, may pambili ka ng lupa't bahay na hindi ka uupa, di ba? Hindi ka makikisama ko kanino. Maganda yun ang the best. Hanggat bata ka, hanggat malakas ka, yun, kaya mong gawin yun. Makaipon ka, di ba? Negosyo ka, bili ka ulit ng sasakyan, ipa-boundary mo sa mag-anak mo, mapagkakatiwalaan mo, di ba? Yun ang maganda. Yun ang dalawa, isa may asawa, yung isa binata. Dalawa yung ano niyan, magkaibang ano. Pero kung may asawa ka, yun nga, uulitin ko lang, pag-usapan yung mabuti mag-asawa, di ba? Kaya naman hulugan to, pero yun nga lang, talaga maglalaan ka ng mahabang oras. Yun lang yung masasabi ko sa iyo, di ba? Ang tanongin mo sa ang tanong mo lang. Tsaka wag kang porket wag ka madadala sa yung porket nakikita mo sa mga nagpo-post sa Facebook na sa YouTube na magandang kita, malalaking kita. Hindi mo alam, minsan may olats din yung mga yan. Lahat yan may olats yan. Hindi laging masaya yan. Hindi laging ganito ang kita niyan. Iba-iba ang kita niyan. Yun lang yun. Hindi lahat pinopost niya ng totoo. Diba? Kung ako binupost ko talagang kulelat ako. Kulelat pa yung account ko ngayon kasi unang-una, yung sa lugar, nalilito pa rin ako. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako. Biglang may lalabas na kakaibang pangalan, diba? Bartolome. Saan yung Bartolome? Isipin, parang ganun ako, hindi ko kabisado kasi. Bago lang ako sa Tagano ako, bundok talaga ako, kamag-anak ko si Tarzan. Kaya yun lang boss masasabi ko sa'yo. Bago mo gawin pag-isipan mo, pag-aralan mo kung ano yung kung saan mo siya pwedeng ipasok, basta kung saan mo siya, isipin mo yung kikitain mo, kailangan ganito, nakaplano lahat. Yun lang yung masasabi ko sa'yo. Ikaw ang ikaw makakasagot niya sa tanong mo, kaya bang hulugan yan? Yun lang yung masasabi ko sa'yo boss. Tanungin mo yung sarili mo, humarap ka sa lamin, tas sampalin mo sarili mo. Yun lang yung kung kaya mo, tanungin mo kaya ko ba to, ganun. Isipin mo, baka nagkasakit ako. Yun lang yun yung masasabi ko boss, kung kaya bang basta pero kung may trabaho yung asawa mo, kung pares kayo may trabaho, ikaw bumabiyahe, tapos yung asawa may trabaho, may katulong ka, kayang-kaya boss, kaya niyan, basta may isang source of income kayo, diba? Pero kung ikaw lang tatrabaho, hindi kaya. Direkta agad Pero kung yun nga, may asawa mo may trabaho, tulong kayo niyan kumikita siya ng 25 per month, tapos ikaw kumikita ka ng 50 per month, ay kayang-kaya boss, basta may katulong ka. Yun lang yun ang masasabi ko sa'yo. Kaya sabihin mo sa asawa mo, kung wala siyang trabaho, magtulungan kayo. Yun talaga yung pinaka-the best na panahon ngayon sa 2025. Hindi pwedeng isa lang yung nagtatrabaho, kailangan dalawa na kayo ngayon 2025. Hindi lang 2020 simula na pumasok yung sa panahon ngayon, kailangan dalawa na kayo nagtatrabaho, hindi lang isa, kailangan dalawa, di ba? Kasi yun lang boss, basta kaya mo yan kung kakayanin, di ba? Wala namang binibigay ang Diyos sa atin na hindi natin kaya, di ba? Basta kaya yan, basta may trabaho si Mrs. Kaya kayong dalawa mag-uusap niya ng partner mo. At doon naman sa binata na bumabiyahe, mag-ipon ka na hanggang ngayon. Tandaan mo yan. Darating yung time na ikaw lang tutulong sa sarili mo. Huwag mahirap yung umaasa. Ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. Kaya ngayon, yun ay masasabi ko sa inyo, boss. Kaya ngayon, ang tanong nga kaya ba? Hindi ko rin masabi. Mamaya pag sinabi kong kaya mo, tapos hindi mo pala kaya, umayaw ka bigla, sisihin mo pa ako, di ba? Yun lang yung sinabi ko, yung part na yun. Bahala ka na kung kakayanin mo yun. Tanungin mo nga yung sarili mo, di ba? Kung kaya mo, di ba? Kung kaya mo, kaya niya, kaya. Pero yun nga, basta yun. Bahala kayo.